Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Saldi Fababaer. Alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Lunes na mabagyo sa Northern Luzon. Bagyong Nika at dalawang iba pang tropical cyclone abay napipintong magtagpo sa Pilipinas ngayong linggo. Signal number 1 nakatats pa rin ngayon sa Metro Manila. 10 araw na heightened alert idineklara ng Malacanang para sa magkakasunod na pagpasok ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Pastor Apollo Kibuloy bigla sinugod sa ospital dahil sa kanyang karamdaman sa puso. 4 na opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education pinakontempt ng Kongreso dahil sa patuloy na pagliban sa pagdinig. Halaga ng diesel tataas ng 2 pesos. Akala ko walang 2 piso. Tataas ng 2 pesos and 10 centavos kada litro. Gasolina at kerosene tataas naman ng piso bawat litro. Ano ba yan? Sumasabay pa. Mga konsulado ng Pilipinas sa Amerika na bahala sa napipintong crackdown sa mga Pinoy illegal immigrants sa Estados Unidos. Tayo pa palang TNT Pinoy sa Amerika. Samantala, mga opisyal ng PhilHealth, hiniling ni Senator JB Ejercito na si Bakin na palitan na dahil sa kanilang makapalpakan. Murang bigas sa halagang 43 pesos kada kilo mabibili na sa Metro Manila. Samantala, lindol sa Rodriguez Rizal naramdaman sa Quezon City. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Unahin natin ang kalagayan ng bagyo. Posibleng magtagpo sa Pilipinas ang 3 bagyong ngayong linggo. Aba? Bukod sa bagyong Nika na naglandfall na kanina umaga sa Dilasaga, Aurora, isa pang bagyo ang napipintong pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas. Araw ng Martes at ito tatawagin sa pangalang bagyong Ophel. Ayon sa Pag-asa, patuloy na babaybayin ng bagyong Ophel o anang Nika ang karagatan ng Pilipinas hanggang sa ito ay maging ganap na bagyo sa Ilaga o Central Luzon sa Huwebes o Biyernes. Teka muna, hindi ka ba ito o Ophel? Ang bagyong Nika ay inaasahan na lalabas ng para bukas naman ng umaga. Samantala, ang pangatlong bagyo na may international name na Manyi ay namataan naman sa silangan ng Guam at inaasang papasok sa Pilipinas bago mag-weekend. Ang pangatlong bagyo ay tatawagin naman sa pangalang Bagyong Pepito at posibleng tumbukin ito ang direksyon patungo sa Bicol o kaya ay sa Eastern Visayas.
ayaw tayong tantanan ng bagyo. Kaya nga lang sunod-sunod. Samantala, binabaybay na ngayon ng Typhoon Nika ang Cordillera Administrative Region. Base sa pinakahuling buletin ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa bisinidad ng Lagawe, Ifugao. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 130 km per hour, bugso na hanggang 215 km per hour at kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Kaugnay nito nakataas ang signal number 4 sa northernmost portion ng Aurora, central at southern portions ng Isabela, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, central at southern portion ng Abra at northern at central portions ng Ilocos Sur. Habang signal number 3 naman sa central portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, rest of Isabela, southwestern portion ng Cagayan at southern portion of Apayao, the rest of Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at rest of Ilocos Sur. Nakataas naman ang signal number 2 sa northwestern at eastern portions ng Cagayan, rest of Nueva Vizcaya, rest of Quirino, rest of Apayao, rest of Benguet, rest of Ilocos Norte, La Union, northeastern portion ng Pangasinan, central portion ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Signal number 1 naman sa Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, rest of Pangasinan, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern at central portions ng Zambales, northern portion ng Metro Manila, northern portion ng Rizal at northeastern portion ng Quezon kasama ang Polillo Islands. Ayon sa State Weather Bureau, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika bukas ng umaga. So sa Metro Manila makulimlim at nakatas po ang signal number 1. Samantala, pinakilos na ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang Disaster Response Unit sa buong Pilipinas sa gitna ng pananalasan ng bagyong Nika at dalawa pang paparating na bagyo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francis Padilla, kabilang dito ang matauhan at kagamitang specialized search, rescue and relief operations. Nakaposisyonan niya ang nasabing unit na maituturing na high-risk areas para mabilis ang pagresponde sa mga komunidad na pinakasasalantain ng mga bagyo. Sabi ni Colonel Padilla, patuloy rin ang ugnayan ng AFP sa NDRRMC para ma-assess ang mga pangailangan sa ground at pagulat sa publiko at maging sa safety protocols. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, chairman ng NDRRMC, na hindi makaabala sa territorial defense operations ang paggamit naman ng mga assets ng AFP sa mga kalamidad. Samantala, simula ngayon, ang 10 araw na heightened alert ng pamahalaan para sa pagresponde ng Typhoon Nika at paghahanda sa dalawa pang papalapit na bagyo sa bansa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inaasahang iisang ruta lamang ang daraanan ng 3 mga bagyo hanggang November 17. Kabilang narito ang Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Sabi ni Remulla, nasa 2,500 na barangay ang dapat nang ilikas dahil sa pinangangambahang pagguho ng lupa dulot ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Una rito, ipinabuhay ng Office of Civil Defense sa mga local director ang Regional Interagency Coordinating Cell para sa mas mabilis na komunikasyon at pagresponde. Pinawi naman ng Malacanang ang pangamba ng publiko na baka masimot masaid ang pondo ng mga ahensya ng pamahalaan na pantulong o pantugon sa mga kalamidad. Sa panayam sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez na tiniyak na ng Department of Budget and Management na may pondo para sa mga kalamidad.
Aminado ang kalihim na may mga pagkakataon na September pa lamang ay gamito kaya ay ubos na ang calamity fund dahil sa mga magkakasunod na bagyo. Pero sinabi niya na hindi dapat ikabahala dahil may garantiya ang DBM na may paghugutan pa, pagkukuhanan pa ng nasabing pondo. Narito si Secretary Chavez. Lagi may pagkukunan ng pondo ang gobyerno at mayroon tayong assurance mula kay DBM na mayroon tayong sapat na pondo para sa mga susunod na kalamidad bago sa katapusan hanggang sa katapusan ng Disyembre ito. May pondo tayo para sa pag-address response ng gobyerno para sa kalamidad. Samantala, higit 5,000 individual na ang kinailangang ilikas mula sa lalawigan ng Aurora dahil sa bagyong Nika. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, halos 2,000 lamang ang unang inilikas bilang precaution. Nadagdagan lamang ito nang maglandfall na ang bagyo sa Dilasag, Aurora kaninang umaga. Kasalukuyang nakataas ang red rainfall warning sa buong lalawigan kung saan inaasahan ng intense to torrential rainfall o ang matinding buhos ng ulan. Pinatawan na o sinayanta in contempt na ng House Committee on Good Government ang 4 na opisyal ni Vice President Sara Duterte sa ilalim ng Office of the Vice President. Ang mga sinayant in contempt ay sina Attorney Limuel Ortonio, Assistant Chief of Staff at Chairperson ng Bids and Awards sa Committee ng OVP. Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP. Attorney Sunshine Chari Fajarda, dating Assistant Secretary ng DepEd. Kasama rin sinayant in contempt si Mr. Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer ng DepEd. At ngayon ay nasa tanggapan na ng OVP. Sa unang order na inilabas, kasamang ipinapareso si Attorney Sulfica Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte Carpio, pero inalis din siya dahil sa humanitarian consideration. Ang mga dumalo naman sa hearing kanina umaga sa Kongreso ay sina Attorney Rosalina Sanchez, Julieta Villa del Rey, Chief Accountant, Kevin Jerome Tenido, Chief Administrative Officer, at si Maria Edeline Rabago ng Budget Division Office ng OVP. Sa kanyang report sa Committee Secretariat, sinabi ni Lopez na nasa Amerika pa rin siya at ang dahilan ng kanyang pagpunta doon ay para dalawin ang kanyang tiyahin na may sakit kaya hindi siya nakadalo sa hearing. Ayon kay Manila Congressman Joel Chua, kailangan ang personal na pagharap ng naturang mga opisyal dahil sila lamang ang makapagpapaliwanag sa kinukasyong pondo, lalo't ay humarap si Vice President Sara Duterte Carpio. Sa iba pang balita, isinugod sa pagamutan si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ mula sa pagkakapiit sa PNP Custodial Center dahil sa sakit sa puso. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na pinayagan ng Pasig RTC ang urgent motion na maipadala ang religious leader sa Philippine Heart Center. Ayon kay Fajardo, life-threatening ang irregular na heartbeat na naranasan ni Kibuloy na siyang inireklamo noong November 7 pero pinaospital lamang nitong November 8. Ngayong araw dapat nakatakdang ibalik si Kibuloy sa Campo Crame pero pinalawig ng korte ang medical furlough ngayong November 16. Sabi ni Fajardo, tinatapos pa ng hukuman ang serye ng mga eksaminasyon kay Kibuloy gaya ng 2D echo at blood chemistry. Narito ang pahayag ni General Fajardo. Kanilang recommendation po ay ma-check po siya further to check kung ito bang kanyang kinukomplainta pagsisikip po ng dibdib ay maaari pong could lead to a more serious case po.
Aba, dapat ipag-pray over si Pastor Apollo Kibuloy. Ayan. Baka, laki nang hihina kasi hindi na makakapag-pray ng maayos. Hindi kailangan ng prayers ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Nako, ang konsulado ng Pilipinas sa Amerika na babahala sa napipintong crackdown sa mga illegal immigrants sa Amerika, kasama na ang libu-libu pang mga Pinoy. Samantalang opisyal naman ng PhilHealth, piniling ni Senator J.B. Ejercito na palitan na lahat. At good news naman ng mga misis, sana'y marami ito, ha? Abay, murang bigas sa Metro Manila na nagkakahalaga ng 43 pesos bawat kilo. Mabibili na raw po dito sa National Capital Region. Sana marami. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Alas 4:24. Ang balit. Sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Teya. Mamamas ko po, 44 days na lang, Lakay. Parang Tony Ferreira, ha? 44. X44, Agent X44. Ang bilis talaga ng panahon. Samantala, balikan natin ang detalye natin mga balita. Unahin natin ang mga reports. Standby Milky mula sa Kamara, standby Raymond mula sa Senado. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. May babalik ba ang Pangulong Marcos sa Norte? Ha? Abay, talagang binabayo ng bagyo ang mga taga Northern Luzon. Napansin ba yun? Ba't sabing gano'n ni noon daw panahon ng dating Pangulong Duterte? Puro Davao daw ang binabagyo. Puro Davao, Mindanao ang tinatamaan ng mga bagyo. Ngayon naman si Pangulong Marcos, puro Norte Norte naman. Yan. Totoo ba yun o nagkakataon lang? Baka nagkakataon lang naman, Lakay. Palagay ko nga, ha? Pero ang China wala dahilan para umangal sa maritime zone sa AAC ng Pilipinas. Ayon sa National Security Council. Bakit naman batas pa lang naman yan ha? Umangal sila kung gagayahin natin ng Israel. Ano? Ang Israel bumili ng 25 modern jet fighters sa Amerika. Ha? Tapos? Panlaban sa Iran. Naku! Saka di yata natin kaya ng Pilipinas yun na 25 modern fighter jets. Oo, Lakay. Abay, malulubog tayo sa utang lalo niyan. Baka kaya kung ang inventaryo yung mga gamit pa natin. Ako na lang. Alamin natin, report mula kay Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Ms. Thea, iginiit ng National Security Council na ang nakasaad sa Philippine Maritime Zone Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay naaayon sa international law. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya, tagapagsalita ng National Security Council, na walang dahilan para magprotesta ang China sa mga bagong batas ng Pilipinas. Ayon kay Malaya, inilagay lang naman sa batas ng bansa ang napanalunan nito sa 2016 Permanent Court of Arbitration. Buwalta pa ng opisyal, kahit naman ang China ay mayroong law on the territorial sea and the contiguous zone.
Dagdag pa dito, kahit anong sabihin ng China ay hindi tama dahil ang kanilang claims ay labag sa international law at sa arbitral ruling. Narito si ADG Malaya. Kung meron silang batas, bakit tayo wala? No? So kumbaga, we are simply reaffirming our rights, we are simply codifying our rights, and sa tingin ko po walang kailangan ikabahala ang People's Republic of China kasi wala naman tayong linalabag na kahit anumang international law dito. Si Assistant Director General Jonathan Malaya. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Miss Let, una sa Pilipino. Yes, Lakay. Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong Lunes? Lakay, kaninang umaga pagkatapos malagdaan yung batas dito sa Create More Law, ay wala nang sumunod ng mga schedule ang presidente na in-advise ang Malacanang. Kapag ganoon, ay mayroon siyang private meetings at syempre, nakatutok dito sa Bagyong Nika. Babalik ba ulit sa Norte? Kasi kahapon nandun sa Ilocos Norte. Baka balak din wala mang balak pumunta rin ng Cagayan. Isabela. Lakay, Aurora. Cagayan siya kahapon, Lakay. Cagayan ba yung kahapon? Akala ko sa Norte. Nung umaga Lakay, nasa Bugay siya. Bugay Cagayan. Tapos nung hapon, nandoon siya sa Pagod Food, Ilocos Norte. Actually, ang sabi nga nung governor doon sa Cagayan, sabi niya kay Presidente, para siyang liwan, light in the darkness, yung pagbisita daw ni Presidente doon sa kanilang lalawigan. Abay, siyempre, napaka-importante yan. Masilayan man lang Pangulo ng bansa sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Malaking bagay na sa kanila yan. Lalo kung mamudmud pa ng aginaldo. Ayan, ng ayuda, di ba? Tama na kayo. Ayun, dahil actually yung dalang mga ayuda ng presidente para yun doon sa epekto nito mga nagdaang kalamidad. Pero dahil, ayan, nandiyan dyan yung Bagyong Nika, napapanahon na rin yung paghatid ng tulong doon ni Presidente kahapon. Okay, sige. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. At si Val Gonzales pala, Miss Thea, ha? Yes, Lakay. Nasa Aurora. Ayan, alamin nga natin kung anong sitwasyon sa Aurora. Malakas na ba ang hagupit ng bagyo doon? Kamusta ang sitwasyon kung saan ka naroroon ngayon? RHI Val Gonzales. Val Gonzales? Naku, nawala. Binagyo na yung kanyang signal. Kasi kanina umaga nagre-report si Grace Vera Sansano, ha? Sabay yung malakas na hagupit ng hangin at saka ulan. Naku, napakahirap kapag kaganyan. Sige, balikan nga natin muli si Val Gonzales. Val, kamusta ang lugar kung nasan ka ngayon? Hindi nakakonekta. Val Gonzales, malakas ba ang ulan ng basa dyan? Raindrops are falling on my head. Habang wala si Val Gonzales, dubako tayo sa Senado. Bagyong o bagong lagdang maritime at sea lanes laws proteksyon ng ating marine resources, ayon naman yan kay Senator Loren Legarda, at ang detalye ibibigay sa atin ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mayor, malaki ang ambag ng bagong lagdang batas na Philippine Maritime Zones Act o Republic Act 12064 at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act o Republic Act 10265 para sa maritime sovereignty at security. Niliwanag ni Senador Loren Legarda na kabilang sa other sponsor ng Philippine Maritime Zones Act. Sabi ni Legarda, magkatuwang ang dalawang batas para maprotektahan ang ating marine resources. Ang Philippine Maritime Zones Act ay nilinaw ang ating maritime zones, internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, at continental shelf. Magbibigay ito ng legal na batayan upang igit ng Pilipinas ang jurisdiction at sovereignty rights sa malawak na marine resources at malawak na karagatan, habang ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay nagtatakda naman ng lane para sa mas mabilis na daanan ng mga dayuhang barko. Pinasalamatan ni Legarda si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdagda sa dalawang bagong batas na ito para sa proteksyon ng ating teritoryo.
Raymond, Mayor. dito ba sa batas na Maritime and Sea Lanes laws, kasama dyan yung pagdaragdag ng persa, pondo para sa ating Navy o kaya Coast Guard para maprotektahan ang ating teritoryo sa West Philippine Sea? Hiwalay pa yun, Mayor. Hiwalay pa yung mga ganong bagay. Kasi parang kung titignan natin, kumbaga, ang dalawang batas na ito ay puro mga technical terms, yung kung saan yung saklaw ng ating teritoryo at kung saan naman dapat dumaan yung mga international sea vessels at kung ano yung saklaw, hindi lang yung teritoryo, pati airspace ay saklaw dyan. Pero yung doon sa pagdadagdag ng ating mga kagamitan, doon sa natanong mo tungkol sa Philippine Coast Guard ay meron na silang pinag-uusapan ngayon na panukalang batas na tinututukan ngayon ni Senador Rafi Tulfo para sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard at dagdag ng mga mga kagamitan para sa lalong-lalo na yung kanilang number one sa kanilang listahan ay yung karagdagang barko na mas malalaki sana para kayang tumagal ng pagbabantay sa West Philippine Sea, Mayor. Ayan. Sa ibang issue, Raymond, alam na ba ni Senator Risa Ontiveros na si Pastor Apollo Kibuloy isinugod sa Philippine Heart Center dahil biglang sumakit ang kanyang puso. Sumikip daw ang kanyang dibdib. Wala bang bala ang senador na nadalawin ang pastor? Hindi namin matanong kanina dahil mayroon abalang-abala siya doon sa interpellation ng budget. Kaya silang dalawa kasi ang nakatutok diyan, di Minority Leader Coco Pimentel at siya. Kaya dahil sila yung nakabantay dito sa proseso ng budget, Mayor, kaya hindi namin natanong. Baka maya-maya lang, baka mag-i-issue ng statement itong si Senador Risa Ontiveros. Okay. Maraming salamat, Raymond. Ito si R-Rates 28, Raymond Advance para sa DCR Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sama-sama Pilipino. Samantala mula sa Senado, dumako tayo sa Kamara 500 million pesos na confidential funds kontrolado ng inner circle ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sino may sabi niyan? Manang Milky. Aris number 12. Milky Rigunan, please come in. Milky. Nakayateya kontrolado ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang inner circle ang kontrol at paggastos sa 500 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President. Lumabas ito sa ikalimang hearing ng Senate House Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa paggastos sa confidential funds ng OVP at ng Department of Education noong 2022 at ng 2023. Sa hearing na tukoy bukod kay Sara, kontrolado lamang ng dalawa ang confidential funds. At ito ay sina Gina Acosta, Special Disbursing Officer, at Zuleika Lopez, Chief of Staff ng pangalawang Pangulo. Humarap ang hearing mga opisyal ng OVP na responsable sa liquidation and management ng mga substantial funds. Na disburse ito sa apat na installment na kada 125 million pesos mula sa kaapat na quarter ng 2022 at nagpatuloy sa tatlong quarters ng 2023. Sa interpellation ni House Deputy Speaker J.J. Suarez, walang alam ang finance officer, budget officials at naging ang chief accountant sa papel sa release at paggamit ng pondo. Una rito, pinatawan na ng contempt ng komite Sena Attorney Labuel Ortonio, Assistant Chief of Staff at Chairperson ng Bisan Awards ng OVP. Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP, Attorney Sunshine Fajarda, dating Assistant Secretary ng DepEd, at si Edward Fajarda, ang dating Disbursing Officer ng DepEd, at ngayon ay nasa tanggapan ng Office of the Vice President. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH. Yes, Akay. Sa Quad Committee at itong kasama na yung Committee on Good Government, wala bang members ng Kongreso na kakampi ng mga Duterte? Asan sina Congressman Ungab, Congressman Pulong Duterte? Sino ba yung mga dating Speaker Bebot Alvarez? Quiet lang. Mga Teya at Laka, yung mga miyembro ng Quadcom, yung apat talaga ang pinaka-miyembro. Pero ang sabi nila, welcome ang sinumang mga opisyal o kaya yung mga miyembro ng Kongreso na pumunta
dumalo sa hearing at nagtanong sa hearing. So, ang sabi nga nila noon, mga isang beses lang ng hearing noon ng Quadcom ay hinihintay na nila itong si Congressman Paulo Duterte. Kasi pwede naman daw siyang magsalita o magtanong sa mga resource person. Ayun, okay. Maraming salamat, Manang Milky. At natatanong ulakay ang Quadcom, may hearing sa araw naman ng Miyerkules. Sinong mga resource persons? Hindi pa namin alam na kung anong topic ang pag-uusapan, kung ito ay EJK, illegal drugs at POGO. Pero malamang yung dalawang topic ng EJK at illegal drugs kasi wala na masyadong mapiga tungkol naman sa issue ng POGO. Okay. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa iyo, Lakay at Thea. Balikan natin ang Aurora, Miss Thea. Kumustahin nga natin ang kalagayan, ang sitwasyon dyan sa Aurora. RH5 Val Gonzalez. Val. Miss Thea at Mayor, ako nandito ngayon sa bahagi nitong dinalungan dito sa bayan ng Aurora. About 2 hours bago ang dilasag kung saan naglandfall itong bagyong si Nika. Pero dito pa lamang, pagpasok pa lamang dito sa may bayan ng Dinalungan, dito sa bayan ng Aurora, ay makikita na yung ilang mga istruktura na nasira kabilang itong aming tinatayuan sa mga ito. Isang 7-Eleven. 7-Eleven ito at kung makikita ninyo dito sa ating kanan, Mayor at Miss Thea, ay nagkandabasag-basag na itong salamin ng harang o salamin na pinakapader nitong isang sangay ng 7-Eleven dito sa Dinalungan, dito sa lalawigan ng Aurora. Nangyari itong pagkasira nito, Mayor. Nagkadurog-durog itong mga salamin at nagkadasira-sira yung mga kagamitan doon sa loob at nagkalat yung mga paninda dito sa loob mismo nitong convenience store na ito. Sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, ito yung eksaktong oras kung kailan naglandfall ang bagyong Sinika ito sa bayan ng Disalan. 1.5 oras ang layo mula rito sa aming kinaroroonan sa mga oras nito. Umuulan dito pero hindi ganun na kalakas. Ang aming kinaroroonan ay pinakasentro mismo ng bayan ng Dinalungan dito sa lalawigan ng Aurora at ilang daang metro ang layo mula doon sa pinakasentro mismo, lalo na dito sa kanilang police station. At sir, yung manager, ito tatawagin ko lang itong manager ng 7-Eleven, si Mark James Aragon. Sir, dito lang po tayo. Sir, ito ay dahil dun sa lakas ng hangin kanina. Buti hindi nasaktan yung staff po ninyo kanina. Hindi naman po. Safety naman po yung staff namin. Safe naman yung staff ninyo? Yes po. Nabasag ito, wala bang mga customer kanina rito, sir? Wala naman po. Safety naman po. Mga tao namin po dito. Ang 7-Eleven, Mr. Aragon, ay alam nating ito'y 24 hours. Paano ho ngayon? Sarado kayo? Bukas kayo? Kailan planong magbukas? Sa ngayon po, naka-temporary close po ang store at di po namin sure kung kailan po ulit kami mag-ooperate. Update na lang po kami kung kailan po ito mag-ooperate. Pero temporary close, pero ito'y wala nang harang, wala nang pader. Ay paano yan, sir? Baka mabiktima naman tayo ng looting o pagnanakaw. Bali, wala naman po ganun dito sa Dinalungan. Mapayapa po ang aming bayan. Meron naman po security guard mamaya. Darating po. Ano yung mga nasira dito bukod dito sa pinakapader ng salamin? Bali po yung coffee machine lang po, tapos yung mga panindang nalipat. Wala naman po ganun. Nabasa lang po. Meron po. Marami po nabasa. Ilan ang staff ninyo kanina rito, sir? Bali, 3 po kami. Kasama na po ako. Dito po kayo kanina. Gano'ng kalakas ba yung hangin, sir? Sobrang lakas po talaga yung hangin kanina. Hindi na po namin sure kung ano po yung nangyari kasi nagpunta na po kasi sa likod eh. Sa likod na po kami pumunta at sobrang lakas na po ng hangin. So, yun lang po yung talagang safety na lang po muna kami. Siyempre kanina malakas din yung ulan sang kayo na malagi. Sa likod na po. Bali, mas safe po kami doon kaysa rito sa telling. So, ang assurance sa inyong mga parokyano ay bukas, magbubukas na kayo? Hindi ko pa po masabi po yan. Bali, update na lang po kami. Mukhang bagong-bago pa yata itong store niya. Bali, 3 months pa lang po yung 3 months pa lang. 3 months pa lang, winasak na ng bagyo.
Oo, Mayor. Hindi basta-basta itong salamin na ito. Sir. O di po, bali makapal po talaga yan. Makapal. Talagang dinisin niyo po yung paray dito sa tindahan. Malakas lang talaga yun. Malakas lang po talaga yung hangin. Oo. Maraming salamat. Okay. Panawagan na lang ninyo dun sa mga parokyano ninyong mga taga-dinalungan dito sa Aurora. Sa mga kababayan po namin, ngayon po temporary kami pero pipilitin po namin na mag-operate po kami muli. Yun lang po. Okay. At keep safe po tayong lahat. Okay. Maraming salamat si Mark James Aragon na Mayor. Val. Yes, Mayor. So dyan sa dinalungan na Aurora, lumampas na yung malakas na hagupit ng bagyo. Yes, Mayor. Oo, wala na halos sa malakas na hangin. Minsan may pagbuyo ng hangin pero hindi na ganun kalakas, Mayor. At umuulan pero ambon-ambon na lamang yung nararanasan ngayong oras na ito. At may ilang mga natumbang mga puno, ilang mga natumba at mga puno, tinamaan yung mga bahay na nadaanan namin. At meron itong dito sa main road ay merong portion na hindi madaanan ng mga light vehicles dahil mayroong baha na nararanasan doon sa isang daan dito sa may Dinalungan. Pero so far, ang assessment ng Dinalungan Police Station ay maayos naman ang lagay maliban na lamang dito sa katulad ng pangyayari dito sa 7-Eleven dahil ang sentro ng pagtama, agupit ng bagyong Sinika ay nasa bahagi ng Tilasag. Mga 1 oras at kalahati ang layo mula dito sa aming Kinaroroha. Okay, Val. Ayan, so dyan muna kayo. Huwag kayong alis ha. May darating pa. Abangan nyo si... dyan na kayo. Abangan nyo si Ophel at saka si Pipito ha. Ayan. Abangan nyo mabuti. Huwag kayong alis dyan. Yes, Mayor. At sana ang dalangin nitong ating mga kababayang mga taga-Aurora ay hindi na sana masyadong malakas dahil sila ay tinamaan na ng hagupit ng magkakataon. Grabe. Dito sa Dinalungan, mula dito sa bayan ng Dinalungan, dito sa Aurora Province. Kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. Ako si Val Gonzales, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Val Gonzales mula sa probinsya ng Aurora. Nanibago ko laki eh. Bakit? Parang sumama sa bagyo yung mga balbas at bigote ni Val Gonzales. Kasi napagkakabalan daw siya si General Boy Granada Bantag eh. Ayan. Sandali lamang sa ilang pang mga reports at mga balita. Sandali lamang at batiin ko lang ng happy birthday si Mayor. Si Mayor Jeff Soriano ng Tuguegarao City. At si dating Governor at dating Secretary Art Yap dyan sa Bohol. Happy birthday Gov Art Yap. At binabatan din si Kuyang Berusiful Robin Go ng Kutang Bato Masonic Lodge. Binabati na kayong dating girlfriend Christine is the name. Happy birthday din kay iCat. Happy birthday Kathleen Arellano ng Metrobank. Kuyang Boots Agatepa Jr., Ella Rufino at Professor Gabi Lopez. Bong Felicilda at si classmate. Birthday pala classmate Dave Rio, di ka nagpaparamdam. Attorney Esther Regino at si Kuyang Sergeant Romel Malibira at Kuyang Dex. Happy birthday Kuyang Ralph Margalio, Kuyang Dika Cruz, Attorney Oliver Misador, Colonel Neil Bugarin at Peter Pasaol. Pagbati mula kay Colonel Joseph Dator. Greetings from Spain with love. Wow. Babalikan natin lang pang mga reports sa mga balita. Oras, Mistea. Kulang-kulang 8 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na
katawan ng katapat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Saan ba meron sa inyo sa mga grupo ninyo na nakinabang dun sa mga development projects ninyo? Listen to the ones who may need the voice. Militarization, unfortunately, is still happening in Mindanao. If reforestation, Sapina at mga isyong kanlipunan. imbestigahan niya ako. Set a date. I invoke my right to remain silent. Definitely hindi pa ako spy. Samahan niyo ako tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan. Oras sa Mistea. Ganap ng alas 4:55. Oras na mga kuyang para magpa-full tank nyo na. Ayan. Dahil bukas medyo mataas ang presyo ng diesel mga kuya. 2 pesos and 10 centavos sa gasolina at kerosene. 1 peso and 50 centavos. Nako. Di ba pagsabihan itong mga oil companies, huwag namang sumay sa mga bagyo. Signal number 1 po tayo sa Metro Manila, gayon din sa Laguna at Rizal. Hindi pa raw, teka muna, happy birthday muna kay former Vice President Jojo Binay. Happy birthday VP Jojo. At pagbati mula kay happy birthday din kay dating Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa. Oy, si ating nga pala, Hermana Tessie Martinez dyan sa Tumawin, Isabela. Happy birthday, ateng. At si ating Ruby Otrera Magcalas. Hindi pa ramdam hanggang ngayon ang ipinangakong suporta ni dating Pangulong Digong Duterte sa mga pulis na nasangkot na harap ngayon sa kaso ng war on drugs. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, wala pang opisyal na naitala kung naalalayan na ba ang kanilang mga tauhan. Kaugnay nito ay mapila si General Marbil ng karagdagang proteksyon sa PNP personnel dahil marami muna sa mga pulis na apektado ng nakalipas na drug war ang humarap ngayon ng mag-isa sa korte at wala man lang alalay. Wala abogado? Kumuha sa PAW. Sa datos ng PNP, umabot na sa 19 policemen ang nadismiss sa anti-drug operations mula July 2016 hanggang June 2022. Habang 221 naman ang humarap pa sa kaso kung saan 20 ang kasalukuyang nakakulong. 312 naman ang mga namatayan ng taon ng PNP sa war on drugs at 974 naman ang mga nasaktan. Anong sabi mo, Dong? The order is dead or alive. Samantala, nilinaw ng Department of Agriculture na hindi ito magpapataw ng suggested retail price sa bigas sa kabila ng epekto ng sunod-sunod na bagyo na nanalasa sa bansa. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, naniniwala silang kaya ng retailers na magbenta ng 43 to 45 pesos na bigas sa Metro Manila, gaya ng napagkasunduan sa kanilang pinakahuling konsultasyon. Sa katunayan, sa pag-ikot ni de Mesa at DA Assistant Secretary Genevieve Guevara sa mga palengke sa Quezon City, nakakita sila na mas mura pa ngang bigas kaysa sa ibinibida nilang presyo. Sa ambush interview kay De Mesa, sinabi niyang sisilipin nila ang posibilidad na may
pananamantala dahil maaari palang bumaba ang presyo ng bigas. Sabi nga 43 pesos na raw eh. Ayan, sana sa lahat ng palengke sa Metro Manila. Baka naman sa ibang lugar lang, ha? Sa kanilang mga pinasyalan. Samantala sa iba pang mga balita, abay para sa mga abogado, makinig po kayo, ha? Mga justices at mga judges. Gagawa na ng draft na magbalangkas ng mga alituntunin para sa gamit sa AI, Artificial Intelligence ang operasyon at pamamahala sa mga korte. Ayon kay Senior Associate Justice Marvic Lunen, ang AI governance framework ay magbibigay ng mga pamantayan para sa gamit ng AI. Baka naman pati sa bar exam AI na rin. AI na din. Tutuunan nito ng ang mga pangunahing prinsipyo katulad na lamang ng pagiging maaasahan, transparency, pananagutan, pagiging patas at walang diskriminasyon, protection sa privacy, protection sa data privacy. Samantala, simula nito ang pilot testing ng artificial intelligence technologies tulad na lamang ng voice-to-text transcription software para sa mga court stenographer sa Sandigan Bayan. Di ba nakatakot yung AI? Baka maklone si Justice. Oo nga. Maklone si Judge. Ayan. Pati si Chief Justice. Ayan. Wala na. Pati mga suspect. Ayan. Makakatakas na lang. Samantala, nabahala ang Philippine Consulate Offices sa Amerika sa kapalaran ng mga kababayan na illegal na pumasok sa Estados Unidos. Ito ay dahil sa napipintong crackdown laban sa mga illegal immigrants sa Estados Unidos sa ilalim ng muling panunungkulan ni US President Donald Trump. Batay sa campaign promise ni Trump, kanyang bubuhayin ang matinding kampanya na burahin sa Amerika ang mga illegal immigrant. Sinabi ni Philippine Ambassador to America Jose Manuel Romualdez na magpupulong ang Philippine consuls upang talakayin kung paano tutulungan ang mga kababayan na maapektuhan ng naturang kampanya. Nauna nang nakiusap si Romualdez sa mga Pinoy na illegal na nasa Amerika na magkusang loob ng lumabas ng Amerika upang makaiwas sa matinding problema. Batay sa pagtaya, hindi bababa sa 370,000 ang dami ng mga Pinoy sa Amerika na may problema sa dokumento hanggang noong 2019. Ayon yan sa datos ng Migration Policy Institute. Naku, paano yung mga TNT yan, ha? Ayan, baka Mahirap makulong pa sila. Ako yung dollar mo, Miss Teya, itago mo pa. Mukhang aabot ba ng 59? Ninong Michael is my guy. Sabi nating business correspondent, nagsara ang forex trading Sister L. Palitan ng dollar ay 58 pesos and 59 centavos ba? Tumaas ng 33 centavos nung magsara noong Biyernes. Kasi nung Friday, 58.26. Ngayon ay 58.59. Nako. So humihina si piso talaga lang. Humihina ang piso, lumalakas ang dollar, nanalo lang si Trump, ha? Ayan. Mga palibasang negosyante si Trump. Ayan, kampanya ang mga businessmen sa Amerika sa kanya. Kaya lumalakas ang dollar na naman. At ayan ang kabuhan natin palatunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. Lakay Lungundol pala kanina sa May Rodriguez Rizal. Alauna 20 ng umaga. Anong intensity nga pala? 4.2. At intensity 2 ng lindol sa Quezon City naramdaman. Tulog na kasi ako kaya hindi ko naramdaman. Ramdam ba hanggang Sogo yan? Ibang klaseng pagyanig yan lakay. Ako mo si Thea Petro Corpus. Uy, happy wedding anniversary Mr. Cesar Lee at Mama Yoli Lee ng Toyota Alabang. Susunod na mga balansyadong balita, Chairman of the Board Ninong Henry Uritan. Ayan.
At Ninang Karen Oyong, Filipino citizen at hindi po spy. Yun. Bye-bye. Oras ganap na 5:03. This time check is brought to you.